payat? Well, meron tayong mga tinatawag na growth charts or yung weight na meron mga kaukulang timbang yan eh. So, meron parang graph ho yan. Titimbangin natin, kukunin natin yung height. So, ipa-plato natin. Meron ho siyang graph. So, merong acceptable range ng timbang at saka yung nutrition o yung height din. Tsaka siguro, pa-check up na lang ni Vilma. Oo, Kasi yung gagaya sa kapitbahay. Hindi ko tumaba talaga po. Nakita ko tumaba yung dalawang bata po eh. Baka manas yun ha, hindi mo yun. Pero yun na nga, patingin na lang So ano natin. po magandang ibigay po dun sa anak ko? Kasi po yan nga po siya high school eh. Usually sa diet yan, ibig sabihin sa kinakain niya eh. Tignan mo mabuti yung kinakain niya. Kasi para magkaroon ng weight gain o yung pagdagdag ng timbang, dapat yung calories kasi madagdagan. Ibig sabihin, kakain tayo ng mga pagkain na mataas yung calories. Hindi lang basta yung tinatawag na junk food or mataas lang yung carbohydrate content or yung fat content. Kumbaga parang titingnan natin yung kinakain rin niya. So medyo komplikado yan. Patingin mo na lang para makita na rin yung anak mo para mabigyan ka ng kaukulang pag-advise. Baka naman si Vilma payat din eh. Kaya Hindi yung po, bata mataba payat po. din. Mataba po ako eh. Mataba ka. Yung anak ko lang pong high school, yun nga ang problema ko kasi ang pangit tingnan, lalaki. So nagko-complain ka sa appetite niya. Mahina bang kumain? Mahina man po, pero matangkad siya kasi. Oh, ganun na nga minsan kasi kasama ng paghaba niya. Ayun We nga can't po. expect na talagang yung growth niya na lengthwise tataba rin. So, ganun kadalasan nangyari. Tsaka Growth spurt. ipa-check up na lang natin, kung wala naman sakit Vilma yung anak mo, baka okay lang naman yung ganung katawan niya. Pagdating niya ng 20 years old, tataba rin naman. Ganun po. So, hindi ako bibili na nitong gamot na to. Wag na Sa akin, lang. wag na lang eh. Oh. Ganun po ba? Save Okay. mo na lang yung pera. Opo. Okay. Sige po, Thank you, salamat Vilma. po, salamat You're po. welcome. Sige po. So may kaugnayan tong isang texter natin din sa pag-usapang vitamins from Susan Gonzaga of Manila. Ano ba ang magandang vitamins sa isang magti-teenager? Maganda ba ang Sherifer or any growth vitamins? Sherifer. Actually, yun yung may tinatawag silang in-advertise yung chlorella. Growth factor. Actually, it's a food supplement na nakita ko yung mga studies na ginawa dyan na pinopromote yung growth, yung mga ganyan. Pero hindi talaga ako convinced. Yun Bakit? yung term. May mga flaws sila sa study. Masyadong technical ho para sabihin dito. Pero yung ginawa nilang clinical study, may mga flaws ho na hindi katanggap sa akin personally or in a medical point of view. Kasi ano nga ho yan, magaling rin kasi sila mag-advertise. Pero in terms of talagang concrete evidence, hindi ho natin talaga masasagot yan. Karamihan kasi ng gamot, merong mga placebo effect na tinatawag eh. Pwede Diba? yun Pag nga. ininom mo, tapos tumangkad ka, kala mo yun na. And isipin nyo po na meron talagang growth spurt ang mga teenager, yung mga bata. Talagang Anong age ba tatangkad yung growth spurt? Mas nauuna yung mga babae sa teenager. Usually mga 12. Tapos yung mga lalaki later yan, mga 14, mga ganon. Average. Saka yung tulog, di ba? So, nagkataon lang. Posibleng pag inom nung gamot na yon na biglang tumangkad, naging effective. Pero sa totoo lang po, talagang tatangkad yung anak niyo kasi may talagang nasa genes niya talagang growth spurt na yon. So, kusa talagang tatangkad, nagkataon lang. Okay, sa line 1, nandyan si Joy Rivera from Pasay. Joy, line 1, hi. Good evening po. Good evening, Joy. Opo, pwede po magtanong kasi po yung father ko was diagnosed with benign prostatic hyperplasia. Oo. Ngayon po, ang advice po nung urologist niya is mati-URP po siya. Yes, Ang yes. problema po, may CHF po at saka bradycardic ang father ko. What would you advise po, Doc? Pakiulit, Joy. Yung huling statement. Oh, yung huling statement. Ganun siyang? Ganun siyang ano? Meron po siya, he was diagnosed to have CHF, CH. at saka po bradycardic. Oo. Bali, Joy, nililinaw ko siguro sa televiewers, ang tinatanong niya, yung father daw niya ay may, TURP. kaya nga, merong malaki yung prostata. Gagawin yung procedure na TURP na kinakayod. Ang problema nga, pagdating sa medical clearance, ay nakita may heart failure at medyo mabagal yung puso. Ang gagawin natin dito, Joy, papacheck tayo sa isang cardiologist. Makikita naman ng cardiologist na pag hindi naman malala yung heart failure, pwede bigyan muna ng gamot. Siguro bibigyan ng gamot for 2 weeks or 1 month, papalakasin muna yung puso bago itutuloy yung procedure. Mas importante gamutin muna yung heart failure, yung puso muna. Oo, Hindi oo. rin papayag yung serohano na gagawa nung yung TURP. Pag gano'n na. Bali, depende sa condition ng heart. Kasi maraming klase ng heart failure eh.
Ang malalang heart failure pag hindi na siya makaakyat ng isang palapag. Pero kung kaya pa naman niya umakyat ng 2 palapag, 3 palapag, ay pwede pa naman ito maoperahan. So magpapacheck tayo sa isang cardiologist. Opo, kasi po kaka-discharge lang po namin sa hospital. Yes. Tapos po, ultimo po yung captopril niya. Pag Tama. umiinom naman siya, biglang Yes. bumabagsak yung blood pressure niya. Bumabagsak yung blood pressure Opo, niya. ng 100/70. Oh, bali, Joy, sa kwento mo, pag bumabagsak yung blood pressure, pag umiinom ng gamot sa heart failure, kailangan mabantayan maigi ng cardiologist. Ang tinitingnan talaga dito yung echocardiogram Tinitingnan yung lakas ng bomba, yung ejection fraction Kung malakas yung bomba naman, ay pupwede. Ngayon, pinakamaganda, pumunta ka sa cardiologist mo at ipakita itong mga laboratory results, tapos siya na magde-decide kung kailangan mo ba magpa-opera nung sa prostate. Kasi kung hindi naman malala yung prostate, nakakaihi naman, baka wag na lang muna operahan. Pwedeng i-defer muna. Or pwedeng gamutan na lang. Meron namang tableta din for prostate hypertrophy. Pwede po bang long-term yung folic acid na? Kasi naka-folic acid na rin po ang dati ko. Ang folic acid, pwede rin naman long-term, pero babalik-balik kayo doon sa urologist para chine-check up, pinapalitan, nililinis, at hindi magkaroon ng infection.